So my dear friends, competitive na ang labanan sa adventure small displacement, pero bakit ito pa rin yung tipong isa sa makukonsider mo if hindi nangunguna. And this is the Royal Enfield Himalayan 450. This is not your regular full spec review, and this is not as well your regular first ride review. We're gonna test this bike's limits. Titignan natin kung hanggang saan siya. Well, actually, nayakyat na natin siya ng bundok. Ibabalik na natin itong motorsiklo ngayong araw na to. Let us give this motorcycle a last hurrah. Marami tayong masasabi dito sa motorsiklo na to. Ilarga na natin. At saka nga pala, hindi issue ang kanyang seat height. 825mm po. If you are 5 feet 6 tall, pasok naman, kayang-kaya. Yun nga lang, 195 kilograms ang kanyang wet weight. Kailangan busog ka palagi or fresh na fresh ka kung isa-center stand mo siya. By the way, full disclosure, hindi ito first ride review. 4 na araw na nasa akin si Himalayan 450. Pang-5 today, and dinaan ko siya sa mga lugar na di kayang puntahan ng mga ibang motor. Pag-uusapan natin yung word na performance. Aminado naman tayo, halos lahat ng motor pwede mong idaan sa kung saan-saan na lugar, pero yun nga lang, you have to slow down. Ito, panghataw talaga. Para sa akin, in terms of the design, sa akin lang naman ha, huwag magagalit, mas may dating siya or lamang siya pagdating sa looks kung ikukumpara mo sa adventure ng KTM. May pagka old school yung kanyang datingan, pero vibrant ang design. And alam niyo naman na I am that classic guy. So para sa akin, mas na-appreciate ko yung design language ni Himalayan 450. At saka pag sinabi mo kasing Himalayan, legendary yan. Past tense, my dear friends, masasabi kong hindi lang marketing strategy ang model name niya, well built and capable itong motorbike na to. Hindi rin siya masyadong takaw-gulo, and yung looks niya easy to maintain. Ang pinaka-importante dito, ma-appreciate mo rin yung tibay niya. Masasabi mong solid metal ang mga ginamit kasi wet weight pa lang, pang liter sport bike na ang bigat. Comfortable din ang kanyang windscreen, and masasabi mo talagang performance driven tong bike na to kasi pwede pang hatawan. Pero yun nga lang, pag chill ride ka or yung position mo naka-relax, salo mo lahat ng hangin sa helmet mo. Dapat nakatuck-in ka talaga kung hahataw ka ng lagpas 60. Speaking of ergo, acceptable sa akin yung layo ng bars sa may upuan. Bakit ko sinabing acceptable? Hindi ko sinabing great kasi tamang-tama lang. There is no wiggle room for a 5 feet 6 tall. Kumbaga, lalong-lalo na pagsasadyain mo talagang iupo yung puwet mo sa pinakalikod ng pilot seat. Kasi yun yung pinaka-comfortable niya na part. Makapal at saka malapad. And to let you know, matagal tayong di nagmotor tapos piniram sa'yo ng ilang araw yung motor, mabibigla talaga katawan mo. And to be more clear, sumakit talaga yung katawan ko specifically sa traps at saka sa shoulder banda. But aside from that, yung booty mo, safe na safe. Isa to sa selling point niya, yung pagiging rider friendly niya. Isama na rin natin yung kanyang design sa kanyang round TFT. Sobrang visible niya, nakatapat talaga sa mata mo. Hindi rin issue sa akin ang performance nito. This is truly an enjoyable bike, lalong-lalo na sa mga beginner, kasi makukuha mo talaga yung limit ng kanyang RPM sa bawat piga mo. Kung beginner ka at saka gusto mong humataw, magugustuhan mo talaga to. Top speed, madaling abutin, 149 kilometers per hour lang. Akala ko nga abot pa ng 165 to kasi sa 4th gear pa lang kaya niya na mag 140. Tingin ko kailangan i-unrestrict tong bike na to kasi mukhang may bubuga pa. 6 speed na rin siya, so expect mo yung stability niya pag pinapatakbo mo ng matulin. Acceleration niya ayos na ayos, tamang-tama for your needs on the street. At ride 0 to 100, ang pinaka-safe niya is 8 seconds. You tell me, kahit sino pwedeng gumamit ito. I thought this bike would have a traction control, pero wala. Kaya kapag binitawan mo ng pabigla yung clutch na hindi sinasadya, malaki yung chance na lumipad ka. Kasi napaka-powerful ng kanyang first gear at saka second gear. Coming from second gear, mabilis talaga siyang mag-accelerate.
Tapos kapag 100 kilometers per hour ka na, kala mo hirap mag-accelerate, malakas pa rin. And panghatawan talaga itong motorbike na to, unlike the old or previous model. And kung familiar kayo sa lugar na dadaanan ko, alam nyo na. So far, di ko dinadaanan tong lugar na to pagdala ko si Blackie. Or kahit nga pag dinadrive ko si Monty, mataas yung kanyang ground clearance, maingat pa rin ako kung ipapasok ko sa lugar na to. For your reference na lang din, si Himalayan 450, meron siyang Showa telescopic front suspension. Hindi po ito adjustable just like the KTM Adventure. Hindi rin siya inverted, pero I wouldn't complain kasi nga napaka-comfortable niyang gamitin. And para sa akin, enough na to. Tapos sa likuran, meron siyang monoshock na may preload adjustability lang. Sa tingin ko, hindi mo na mabababaan yung kanyang seat height. Maangat pa, pwede. Napaka-comfortable ng kanyang tindigan and napakataas ko, so kitang kita ko lahat because of its ground clearance na 9 inches. Masasabi mo talagang pwede kang dire-diretso nito. May underbelly cover din naman siya. Pwede siyang iharurot talaga na with confidence. And dahil din sa kanyang 200mm na travel suspension, to convert 7.9 inches, pangharurot talaga to kaysa sa pang dahan-dahan. Dito mo talaga makikita kasi lahat magme-minor pagdating sa lugar na to. Ito yung gusto kong ipakita sa inyo, my dear friends, kasi nga napaka-capable nitong bike na to. When you are speeding on rough road or uneven roads, walang binatbat yung lubak dito, my dear friends. Napaka-safe niya talaga. Lalamunin niya lang lahat ng madaanan niya. Sunubukan din natin magdahan-dahan, wala pa rin problema. Hindi siya masakit sa puwet, hindi siya masakit sa likod, and ito yung nagustuhan ko sa kanyang performance sa rough road kasi nga well intact yung puwet mo sa may upuan. Hindi siya yung tipong motor na pogi ka lang tignan pero masakit na pala sa puwet. Dati binibiro ko yung boss ko na imbis na bigyan ako ng company car, bigyan na lang ako ng Royal Enfield na motorsiklo. Kasi nga, para sa akin, yung tipong parang built like a tank talaga tong mga ganitong motor. Hindi ka basta-basta mapapahiya sa daan, kumbaga. And knowing na kapag on-field talaga yung trabaho mo, kung hindi ka nakasasakyan, sa tingin ko, kailangan mo talaga ng mga ganitong motor. Isa to sa mga mabibigat na rason kung bakit kailangan mong bumili ng Royal Enfield Himalayan 450. And the fun factor off-road, pwede talaga siyang pang overall. Makakalimutan mo ring mag-sport bike dito, my dear friends. Kasi dun sa capability niya na pwede mo siyang dalhin sa mga sira-sira na highway, success every time na may malampasan kang lubak. By the way, meron siyang 4 na riding modes. Meron siyang performance with ABS, performance without rear ABS, eco with ABS, eco without rear ABS. Sinubukan ko yung eco, para sa akin it's not that enjoyable, pero kung ikaw yung tipo na gustong magtipid sa fuel consumption, sa tingin ko mag-eco ka. I wouldn't recommend the eco mode. Para sa akin yung eco mode kung sobrang gigil ka na talagang magtipid sa gasolina, pero kung gusto mo talagang nandyan lahat ng power, go with either 2 of the performance mode. Kasi kahit na 195 kg siya, kung gusto mong ihataw, it has a snappy ride-by-wire throttle. And ito yung na-amaze ako sa kanya.
Ang kanyang maneuverability kapag dating sa kurbada, ayos na ayos. Mabigat siya by weight, lalong-lalo na kapag mag-i-slow down ka or kapag naka-full stop ka. Hindi naman siya yung tipong super bigat kasi abot naman ng paa ko. You have to have a big calves on this bad boy, my dear friends, kasi nga 195 kilograms siya. By the way, a massive shout out to Motor Hub Corporation, Royal Enfield, Davao City for trusting me their bike. Ayan bro AJ, dinala ko na sa sagingan. Wala nga lang akong kasamang chicks. At saka kung ikaw yung tipo na you find comfort in being lost, sa tingin ko ito din yung motor mo. Aside from its on-road capability, yung off-road niya rin napaka-underrated. Kung ikaw yung tipong mahilig gumarurot sa off-road, pasok na pasok talaga sa'yo itong motorbike na to. Kasi nga, hindi ka mapapaya. And kung beginner ka, sa tingin ko, mahirap din sumemplang sa motorsiklo na to. Meron tayong 21-inch spoke wheel sa may harapan and 19-inch naman po sa may likuran. 1990 tayo sa may harapan, sa may likuran 150, 70. And sa tingin ko isang factor yung kapal ng kanyang gulong sa may likuran, kaya palaging parang steady at saka nakatayo yung pakiramdam mo sa bike, lalong-lalo na kapag naka-offroad ka. May task po na all-terrain, dito talaga natin nasubukan makapag-adventure. So far so good, fights pa rin, highly manageable naman siya, not bad. Confidence inspiring, shall I say, lalo na pag bago sa iyo ang daan and you really need to test out the grip of the tires. Tanghali ko siyang nilabas, typically sobrang init, so I'm really wondering if the product that Royal Enfield Himalayan 450 are all GCC compliant. Kasi nga sa sobrang init nitong panahon, the bike manages to stay cool as long as umaandar siya, kasi mararamdaman mo talaga yung init nung fan sa may legs mo banda. Pagdating naman sa akyatan, hindi papahuli. Eh dito nga yung sasabi nila na yung tipong may mga daan talaga na mahirap talagang daanan ng mga ibang motor, lalong-lalo na yung mga street bike or yung mga naked. Pero pagdating dito, it has more than enough power down low, second gear, third gear, walang problema. And kung babantayan nyo po yung RPM, sobra-sobra pa. If you are eyeing on a Royal Enfield bike, mapapaisip ka talaga. Kasi itong nira-rides ko, nasa 369,000 Philippine pesos ang SRP. Para sa akin, it's a highly capable bike, pero hindi lang ito yung binibenta ni Royal Enfield. Para sa akin, super sulit nito kung bibili ka. And akyatan din sa off-road, hindi nagka-problema. Gamit ko first gear, takot akong gamitin yung second gear kasi nga baka mamatayan tayo. And also, this is the time that I use the performance with rear ABS off. And para sa akin, madalas talaga yung kanyang likod, so medyo nahahaluan tayo ng kaba. And this is me, my dear friends, overcoming my fears sa paakyatan at saka sa pababa. At first, natakot ako kasi nga mabigat talaga yung bike. So isang mali mo lang talaga as a beginner para magkakaproblema ka. Anyway, it just requires a little bit of inspiration and perseverance, shall I say. A little bit of story kung bakit ako takot sa paakyat at saka sa baba. Kasi kaka-learn ko pala magbisikleta, yun yung una kong pinuntahan talaga. At a young age, semplang, ang daming sugat sa tuhod. So, parang para sa akin, fear ko yun. Lalo-lalo na nung natuto akong magmotor, yun talaga yung halos iniiwasan ko, yung paakyat at saka yung pababa. Anyway, so far paakyat wala namang problema, so good naman siya. Yun nga lang, hindi ako pwedeng mamatayan, and ako pa naman yung tipong mahilig gumamit ng mga matataas na gear sa paakyat. So hopefully hindi ko makalimutan. So ito na yung pinaka nakakatakot na part, yung mga pababa. Usually gusto ko tong ganito, exciting, pero ayun, dinadapuan din tayo ng takot. So far so great, I'm so confident about this bike. And para sa akin, kung di mo alam yung lugar and di mo kabisado yung motor, wag mong ipilit, kumbaga wag magpasikat. Pero with this kind of speed, I know and I'm confident na I can manage. So at 40 kilometers per hour, okay naman, super safe, walang problema. And you may call me boring, pero hindi ko alam yung lugar. And this is me overcoming my fears
So don't hate me for this one if I'm really slowing down, kasi nga takot talaga ako sa pababa. By the way, itong lugar na to hindi naman siya masyadong liblib. Actually nalagyan nga siya ng kuryente and may mga tubig na, pero yun nga, mukhang malayo pa itong maging sementado. So nadaanan ni Royal Enfield 450, walang kaproblema-problema. And from a rider who is not an adventure biker, para sa akin, na-overcome ko talaga yung fears na to. And pababa pa lang tayo, hindi pa tapos ang usapan. So yan, link in the description tayo sa number ni Boss AJ. And massive shoutout again to Motor Hub Corporation, Royal Enfield, Davao City, for lending me their bike. And kung nasa Davao area kayo, naghahanap kayo ng Royal Enfield bike, just feel free to message or to contact me. Sa mga umabot sa dulo, maraming salamat. The best talaga kayo. And Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying. Trust the process. I'll see you next. Pakish! Basta! Balik. Dala mo yung ano? Balik Motor Hub ka. Oo. Hindi ko na Saan ko si Rondi? Kay Ace pala na. Wala ka na kay Wala Ace. naman. Massive shoutout, Sir Michael. Nakakita mo ni. Ayan o, balik natin ng full tank. Tapos fully turbo din siya. Massive shoutout, Motor Hub Corporation.